na mas malungkot, mag-focus sa pagsubok. Amen. Malungkot, yung kumbaga parang ayos ma-depress ka na, tinitignan mo na wala na akong pera, Lord. Ayan. So dapat baguhin natin yun. Marami akong pera, mag-isip ka lang. Para minamanifest natin yung biyaya ni Lord. At kaya tayo ni Lord. Amen? Amen. Kaya naman po, hindi magpukulang talaga si Lord. Lagi at lagi yan. May ibibigay siya sa ating biyaya, may ibibigay siyang tulong, may ibibigay siya ng pagkakataon upang tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen! Amen. So mga kapatid, sabi niya, focus on the blessing, not on what is missing. So pag sabi niya ulit, focus on the blessing and not what is missing. Kaya kapag parang feeling natin mga kapatid na lumungkot na tayo, lagi natin tatandaan, balikan natin yung diary ni St. Faustina. Ayan po, be grateful for the smallest of my graces because your gratitude compels me to grant me new graces. Kapag may pinagdarasal tayo ng mataintig sa ating Panginoon, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya binigay na sa atin. Yung mga nagdaang linggo, nagdaang buwan, nagdaang taon sa ating buhay. Amen? Amen. Para na mamagnet din natin yung biyaya. Amen? Amen. So, malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Dahil po may mga kapatid napakadami. Kumbaga talagang unlimited yung biyaya ni Lord. And I'm sure sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Kaya instead na may mga sitwasyon talaga, minsan tempting talaga magreklamo, pero lagi natin tignan kung gaano tayo kapalad. Ayan, sabi ko kanina pagkapunta ng Pasig to Pasay, yung traffic. Amen. Talaga naman po yung totoo naman po mga traffic. Ayan. Actually, mga kapatid ko, lagi na sinasabi, when ko Jenny nasa Pasig ka, kasi ang traffic talaga dyan. Kasi nasa Pasay. So, malapit po sila sa Santo Rin yung kapatid ko. So, ganun din yung layo. Magkakalang po rin kami. Pero alam niyo mga kapatid, tingnan niyo po. Kapag nasa traffic tayo, instead na mareklamo tayo ng traffic, di ba dapat magpasalamat tayo? Lalo na yung mga taga-Pasig, papunta ng Santo Rin, naka-urban van pa yan. Amen? Amen. Mas marami po na nagko-commute. Yung pa nga, kahit pamasahe, wala po sila. Amen? Amen. So, let's always look at the brighter side because there's always a brighter side. Amen. Amen? Amen. Kasama natin si Lord. Sa palakpak po. Okay. So, next slide po. Ayan. So, sabi dito, mga kapatid, sa diary 1-7-9, the Lord gave me knowledge of the graces which He has constantly lavishing on me. His light pierced me through and through, and I came to understand the inconceivable favors that God has been bestowing on me. So even yung St. Faustina, di ba, pinapaalala ng Diyos sa kanya kung gaano karami. Pag sinabing lavish is parang it's sobrang biyaya ang binibigay ng Diyos sa kanya. Amen? Pero alam natin, hindi naging madali ang buhay ni St. Faustina. Amen? Hindi siya pinagdaanan sa kumbento. Nagkasakit siya, hindi siya tinitreat ng maganda minsan ng mga fellow sisters niya. Pero pinapaalala ni Lord sa kanya, ayan, yung lahat ng grasya ay binibigay niya kay St. Faustina every single day. At doon, marina-realize niya kung gaano yung favors ng Panginoon sa kanya. Sana tayo din mga kapatid, di ba? So let us count our blessings and let us make it realize that the Lord has always been generous to us all these years. Hindi man yan in terms of monetary, pwede sa kalusugan, marami yan may sakit, amen, pero tayo malusog. Marami sa atin, anong age mo na, sister? Si nanay? 72. 72, para lang 62. Ayan, sa lakas, di ba? Amen. Lahat kayo na pag sumayaw at the age of 72, I'm always praying that when I reach 72, ganyan pa, kaya ko pang maglakad ng mabilis. Kasi ngayon pa lang, minsan sumasakit na yung pa ako, di ba, Sister Cha?
in making us joyful despite the challenges in life. And the more that we are grateful, the more we manifest more blessings from the Lord. Amen! Amen. So, malakas at palakpak sa ating Panginoon. Ayan po. Okay, so moving on po, of course, may consequences din po ang ingratitude. Amen? Amen. So, may reminder din po sa atin. Alam niyo po, na-start din ako dito nung binabasa ko siya. Ayan, so kasi, ayun, medyo ma-distract po tayo. kasi parang nalungkot ako kasi ganun yung impact niya. Kapag ka nagiging ungrateful tayo or hindi natin na-acknowledge yung blessing na binibigay ni Lord sa atin. So, handa na po ba kayo, mga kapatid? Amen. Ayan, so, next slide po. Ayan, sabay-sabay natin basahin yung nasa diary 698. Oh, how surely Jesus answered by gratitude of a consent. Alam niyo po, parang nalungkot ako kasi yung mga days na minsan nagre-reklamo tayo, ang bilis-bilis natin nagreklamo. Amen, ang bilis-bilis natin tingnan yung wala. Or kung meron tayong dati meron, tapos biglang wala, ang bilis natin, parang ang bilis natin kasi minsan makalimot sa kabutihan ni Lord. Amen. So, nalungkot ako kasi, ayun o, nakalagay po dyan, chosen soul. Are we all chosen, my dear brothers and sisters? Amen. Amen. Palakpak nga muna ng malakas ang chosen. Amen. Tayo ay pinili ni Lord na magbukod at maging manggagawa. Amen? Amen. Every time na nagiging ungrateful tayo, nasasaktan natin si Lord. Nalungkot po ako dun eh. Every time na ang dali-dali natin na yung mission po ba regalo sa atin? Amen. Regalo sa atin ang mission. Amen. Amen. But every time na we are tempted na huwag muna ako mag-email ng believers, present naman ako ng 3 linggo, o biglang umulan, kayo muna ang mag-enroll, o kaya man nga, sabi ko kanina, ang traffic, pwede ba pag-online na lang ako, kasi pag wala na akong abutan. So, alam niyo yun, mga kapatid, minsan well, nalungkot ako kasi we are breaking the heart of the Lord. Amen? Isasaktan natin si Lord for every no, for every time na nagiging, hindi natin nakikita minsan yung blessing na ibibigay niya. Alam niyo po ba, ang laki-laking biyaya na enrollment. Amen? Amen. Sana parang lahat tayo, Sister Bila ng dating, kukunin ni Lord after, parang feeling ko diretso ka na sa langit kasi, alam mo yun, andun ka sa gawain eh. Amen? Amen. So, promise po yan, yung ginagawa natin na pag-share ng Divine Mercy, malaking biyaya po ni Lord yan kasi hindi naman po lahat tinawag for this mission. And since nandito po tayo, we have to be grateful and we have to always, at all times, try our very best to say yes and make the most of every moment na kaya pa namin maglingkod. Amen? Amen. Naalala ko po, na nagpunta kami ng baby Sister Rose, di ba po? Sister Rose po di ba po gusto niyang umattend ng BF, ng believers, gusto pa niya maka-attend ng Race of Mercy. However, because yun nga, yung sitwasyon niya, hindi niya na nagawa ng mga last times niya. Kaya yun lang iniisip ko na, so hanggang kaya natin, hanggang may kalakasan tayo mga kapatid, let's make the most of every moment na makakapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Wala pong malaki o maliit sa paglilingkod. Kung ano pa yung binigay sa ating na task, let's do it with love. Every gratitude to the Lord, and I'm sure si Lord ang patuloy na mag-bless sa ating lahat. Amen? Amen. At kita-kita naman po, kasi dito sa pastor, marami pa rin naman mga familiar faces na nakasama na natin throughout the years na patuloy na binibless ni Lord. Amen? Di ba dati, kahit pamasahe, wala, pero ngayon, di ba, nakakarating na rin dito ng mas komportable niya or bisa nakakapagsakay pa. Amen. So alam niyo po yun, there are so many blessings si Lord. Iba-iba lang ang packages sa buhay po natin. So we have to be grateful. And we have to always remember how much natin siya nasasaktan. And kapag tayo po ay nagiging ungrateful, kapag hindi po natin nabibigyang halaga
yung mga biyaya at binibigay niya sa atin. Amen? Amen. So, next slide po, ayan, nandun pa din yun. So, parang, it's a good reminder for all of us. Nakalagay din po dyan sa diary 1:5-7. In return for my blessings, I get ingratitude. In return of my love, I get forgiveness. And indifference my heart cannot bear this. Amen? Amen. Sabi ko sa inyo kanina, gratitude is the memory of the heart. Amen? So yung mga Yes. puso nga natin, parang nyo na memory plus, parang hindi makakalimot. Amen? Amen. Amen. So hayaan nyo na yung puso natin ay maging tagapagtago ng kabutihan ng ating Panginoon. Imarga na natin siya para hindi po natin nakakalimutan. Amen? Amen. Kasi po yung baon-baon po natin. Every time that we are grateful to the Lord, wala pong dahilan para hindi natin malagpasan ang mga pagdadaanan natin o ano man yung mga challenges sa buhay natin. Amen? Amen. So lahat tayo dito mga kapatid, we have our own journey. Lahat tayo may mga sariling moments na highlight natin. Highlighted moments natin with the Lord. Could be your CLSE, pwedeng one of the rays of mercy, biglang pinagaling ni Lord, or si Lord at ito lang po ang nakakaalam mo. So, i-treasure po natin yan, yung mga biyaya na yung bawat umaga, nagising tayo na malakas, amen, na buo yung pamilya natin, i-treasure po natin lahat yan. Amen. Dahil yan po yung ating babalik-balikan every time that we are tempted to give up, every time that we are tempted to turn our back on the Lord. Amen? Amen. Isa malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So mga kapatid, ito po ang ating naging goal. Yung nasa diary 1285. Sabi dyan, I desire that my whole life be but one act of thanksgiving to you, O God. Amen? Sabay-sabay ka natin basahin. I desire that my whole life be but one act of thanksgiving to you, O God. Amen. So mga kapatid, meron po kami pinag-distribute kanina na 1/4. Ayan. May mga ballpen po tayo lahat. Kasi may exam. The joke lang. Tinakot din, no? Ayan. So, yung isa pa pala po yan, mga kapatid. Isulat po natin ang lahat ng gusto natin pagpasalamat ng Lord. Hindi ko na yung good health, my family, my work, my mission. So, sulat na po dyan, ano yung mga gusto niyo pagpasalamat kay Lord? My friend, yung mga BFF ko, diba? Yung, ano ba, napakidami pong biyaya. Kaya sulat po natin. Bigyan ko lang 2 minutes. Talaga may race eh. Nag-ibig si nanay. Mga kapo ko. Diba? Yung ballpen. Meron akong pagkain sa pagkainan ko. Mabalik lang ako. O yung kanina, may babalik sa akin ng tulong. Ano ba, nice may pagpasalamat nyo. Yung community, yung friends. Ayan, yung divine mercy devotion. Yung rosary mo, na lagi yung ganda. Gusto niyo pagpasalamat kayo. I'm sure, mga kapatid, napakadami ang dapat natin pagpasalamat. Ang tawag po natin siya, mga kapatid, is gratitude list. So let's make a list of all the things that we are grateful for to the Lord. Amen? Amen. Kasi po, gratitude erases negativity. So every time na papasalamat tayo, wala na talagang, wala nang room yung negativity sa ating puso. Kasi pinupuno na natin siya ng pasasalamat kay Lord. So mawawala na yung room ng pagkakagyano, wala na yung room ng pagiging malungkutin, yung wala na yung room na laging masungit. Ayan. Kasi mas titignan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. I'm sure my brothers and sisters, ako po yung unang distract ni Lord dito sa diary reflection. At tayong lahat, let us always remind ourselves kung gaano kabuti yung aming Panginoon. Ano na dapat kung ipagpasalamat? May gusto si nanay yung pagpapasalamat